conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte isinagawa ng closed door. Philippine National Police walang natatanggap na formal na komunikasyon kaugnay ng umano'y karagdagang warrants of arrest galing sa International Criminal Court. Office of Civil Defense muling naglunsad ng sabayang earthquake drill sa buong bansa. Ateneo de Manila University Blue Eagles assistant coach Sandro Soriano dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. US President Donald Trump nilagdaan na ang US-Iran Memorandum of Understanding sa Versailles, France. Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin pinasalamatan ng US leader sa pagiging neutral sa US-Iran issue. Bureau of Fire Protection winalis ang Commission on Elections sa isang straight set win na 3-0 habang PhilHealth muling umarangkada matapos ang setback sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 4. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 18, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Isinasagawa ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng paghahanda ng prosekusyon, defense team at mismong impeachment court sa gagawing paglilitis. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ba ang partikular na ginagawa o napapag-usapan dito sa pre-trial conference? Ela, ang pre-trial conference ang yugto kung kailan pinag-uusapan ng parehong panig, prosekusyon at defense team ang mga detalye sa kaso bago magsimula ang paglilitis. Isinasagawa ito ng pribado at closed door dito ngayon sa Senado upang mabigyan ang mga partido ng mas malawak na kalayaan sa pagtalakay at pag-aayos ng mga usapin kaugnay ng impeachment. Sinimulan na ngayong Huwebes ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Present ang panel ng mga prosecutor mula sa House of Representatives sa pangunguna ni Congressman Jervin Luistro. Bigo naman dumalo ang isa sa mga House prosecutor na si Representative Kaka Bagao. Sa kabila nito, kasama rin ng prosekusyon ang mga private prosecutors o mga abogado na voluntaryong tumutulong sa kanila, gaya ni na Attorney Lorna Capunan at Attorney Amando Ligutan. Dumalo rin sa pagdinig o sa pre-trial conference ang mga abogado ng bise na magtatanggol sa kanya sa pagdinig, gaya ni Attorney Michael Poa. Simplification of facts, simplification of issues. Para lang mapabilis at maging orderly yung trial. Sir, what do you hope po dito sa pre-trial conference? Well, it's a normal process naman. So it's just really, yun nga, simplification of facts, simplification of issues. Batay sa inilabas na pre-trial notice ng Senado noong nakaraang linggo, magkakaroon ng pagtalakay sa mga detalye at impormasyon na tinatanggap ng magkabilang panig o stipulation of facts upang hindi na maging issue o pagtalunan sa pagdating ng paglilitis. Kasama din ang pagpapasimple ng mga issue sa kaso, pagmamarka at pagtukoy sa mga documentary or real evidence, pati na pagtalakay kung may tututol ba o tatanggapin ng mga panig ang mga ebidensyang ihaharap sa kaso. Ilalatag na rin ang bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo o witness, pati ang pagtatakda ng mga petsa ng paglilitis at iminungkahing pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya. Isinasagawa ang pre-trial conference upang matiyak ang maayos na pagtakbo ng impeachment trial na nakatakdang magsimula sa July 6.
Bagamat wala pang itinakdang petsa kung kailan ito magtatapos, maaaring tumagal ng ilang araw ang pre-trial conference depende sa mapapag-usapan ng parehong partido. Posible ring matalakay yung iba pang mga usaping makakatulong upang maisagawa ng patas at mabilis itong pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nakukulangan ng sustansya si House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong sa pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Inilarawan din ng mambabatas na parang ampaw ang nasabing pre-trial brief. We expect that it would be specific, detailing kung ano po yung magiging defense nila. But unfortunately, what they have provided is actually lack of substance, no? So sabi nga nila parang ampaw, no? Para naman sa isa pang House Impeachment Trial spokesperson, butas ang hanap ng kampo ni VP Duterte at hindi depensa. Hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Wala pang natatanggap na anumang formal na komunikasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng umano'y mga warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa ilang personalidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., wala pang natatanggap na opisyal na dokumento ang pulisya na mangangailangan ng anumang aksyon mula sa kanilang hanay. Mula sa Camp Crame, may ulat si Lea Ilagan live. Lea, anong magiging partisipasyon ng PNP sakaling may lumabas na warrant na ang ICC sa ilang mga sinasabing bagong aarestuhin? Sila ba ang magpapatupad nito? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sakaling mayroon ng warrant of arrest at dumaan sa tamang proseso, handa ang Philippine National Police sa ipatupad ito. Subalit sa ngayon, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pa silang natatanggap na formal na komunikasyon sa sinasabing warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng pambansang pulisya. Ito'y taliwas sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na mayroon ng inilabas ang ICC na warrant of arrest ng naturang mga opisyal base sa kanyang reliable source. Kaugnay nito, sinabi ni General Nartates na wala pa siyang inilalabas na utos sa mga tauhan ng pulisya para tugisin ang naturang mga opisyal dahil wala naman silang hawak na opisyal na dokumento. Binigyang diin ni Chief PNP na sa halip ay pinaalalahanan niya ang lahat ng tauhan ng pulisya na sundin ang batas, due process at legal na proseso habang pinananatili ang professionalismo na walang kinikilingan. Sinabi pa ni General Nartates na patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa DILG, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration ukol dito. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Wala pang natatanggap na arrest warrant ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Senator Christopher Bongo mula sa International Criminal Court o ICC. Ito ang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag sa isang panayam kaninang umaga. Iginit din ni Director Matibag na hindi niya alam kung saan nanggaling ang impormasyon ni Congressman Paulo Pulong Duterte na may ICC warrant na kay Senator Go. Mariing itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang alegasyon na ginagamit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang International Criminal Court o ICC sa kanyang mga kalaban sa politika. Iginiit ni Yusek Claire na may mga Pilipino ang naghain ng kaso kaugnay ng extrajudicial killings o EJK noong pamang 2017, kaya hindi ginagamit ng administrasyon ang ICC. Kaugnay ito ng naging pahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na may ICC arrest warrants na kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte
sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso, nasampa ito 2017 pa. So, hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Back to normal na ang sitwasyon sa Senado matapos na opisyal nang maihalal ang bago nitong liderato sa isinagawang special session kahapon. Dumating din sa sesyon ng ilan sa mga senador na kabilang sa Cayetano Block maliban kina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Hood Padilla. May report si Jed Neresina. Balik trabaho na. Ito ang pahayag ng ilang senador kahapon nang buksan ang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ilang linggong agawan ng dalawang grupo sa liderato ng Senado. Natuldukan na ito ng opisyal ng mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sinundan ito ng pagtatalaga ng mga senador para sa iba pang posisyon gaya ng Senate President pro tempore kung saan naihalal si Senator Vicente Tito Soto III. Majority Leader na si Senator Juan Miguel Migs Zubiri, habang Senior Deputy Majority Leader si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Si Senator Alan Peter Cayetano naman ang mangunguna sa minority block matapos ang kanyang pagbaba bilang Senate President bago pa magsimula ang special session kahapon. Bukod dito, inayos na rin ang chairmanships at membership ng iba't ibang komite ng institusyon. Yung mga members natin are very happy. Yung mga committees natin ay nag-elect na ng members. So next week, expect maraming committee hearings magko-conduct yung mga chairman. Kaugnay nito, ikinatuwa ni Senator Risa Ontiveros na naging mabunga ang araw ng special session. Kita nyo naman, sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. I'm so happy na na-approve na on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers. So very, very happy to be back to work at maisaayos yung aming bahay. Gaya sa senadora, ganito rin ang naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nang matapos ang umagang bahagi ng session kahapon. Siyempre, mabuti na para we can start working as we have shown. We have buckled down to work and sponsored and even passed several measures. Bagamat hapon na dumalo ng session si Senator Loren Legarda, iginiit niya na hindi naman natigil ang kanyang pagtatrabaho sa kabila ng mga isyung nangyayari sa Senado. The work never stopped. You know me, I'm always working. Whether we are here in plenary, galing kami Mindanao, tumutulong sa mga biktima ng earthquake, or umiikot sa mga state universities at colleges, or nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, the work has never stopped. The work never stops, and the work will never stop. Umaasa naman si Senator Bongo na hindi na muling maaantala ang kanilang trabaho, partikular na sa pagpasa ng mga kinakailangang batas, para na rin aniya sa pakinabang ng taong bayan. Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagserbisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong madidelay na batas, mga bills na dapat ay natugunan na noon pa. Halos isang buwan rin po ang nasayang sa gulo dito sa Senado. Sa kabila ng mga ito, wala namang direktang paliwanag ang mga senador na bahagi na ng bagong minorya kung bakit wala sila sa sesyon nang magbukas ito noong umaga. Gayunpaman sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Hood Padilla ay hindi talaga nagpakita sa Senado kahapon, habang si Senator Rodante Marcoleta naman ay present nang magsagawa ng pagdinig ang Commission on Appointments o CA, ngunit hindi na siya dumalo pa sa sesyon matapos ang nasabing hearing. Samantala, ayon sa tanggapan ni Senator Mark Villar, siya ay nasa ibang bansa sa kasalukuyan dahil sa personal nitong kadahilanan, kaya wala siya sa special session kahapon.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Senado ang mga ilang bagay na may kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa na rito ang ipatutupad na seguridad kapag nagsimula na ang nasabing trial. Nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, anong mga paghahanda sa seguridad ng Senado para sa impeachment ni VP Duterte? Ella, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nakipagpulong na sila sa iba't ibang law enforcement agencies kaugnay ng ipatutupad na operational protocols, contingency plan, crowd control at traffic management sa loob at labas ng Senado oras nga na magsimula yung impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Naghahanda na ang Senado para sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nagsimula na sila sa paghahanda ng mga pisikal na kailangan oras na magsimula ang nasabing paglilitis. Binigyang diin ng senador na malaki o marami ang kailangang ihanda, lalo na sa ipatutupad na seguridad sa loob at labas ng Senado. Aniya, hindi mawawala ang posibilidad na magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari, lalo na at political personality ang involved rito. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies. Dagdag ng bagong Senate President, crucial ang maagang paghahanda at koordinasyon dahil hindi naman dinisenyo ang Senado para sa malaking aktibidad gaya nito. Kaya naman hiningi niya ang buong suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ella, kaugnay ng preparation nga dito sa inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Duterte, sinabi kanina ni SP Gatchalian na pag-uusapan pa nilang mga senador kung sino yung itatalagang presiding officer dito sa nasabing paglilitis. Aniya, base sa rules, dapat yung Senate President ang magpe-preside doon sa trial pero hindi niya inaalis yung mga possibility na mag-elect sila o magtalaga sila ng ibang presiding officer kapag nagsimula na yung trial. At binanggit din kanina ni Senator Gatchalian na challenge nga para sa kanila yung logistics pag nagsimula na yung nasabing paglilitis dahil hindi naman ganun kalakihan yung space dito sa Senado, lalo na't inaasahan na marami yung dadalo. Unang-una na dyan yung prosecutors at iba pa yung kasama nila yung kanilang mga staff. At bukod pa dyan, syempre yung defense team ni Vice President Duterte, at dahil open din sa public yung magiging impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo, isa rin yun sa iisipin para rin sa security sa loob at labas ng Senado. Pero sinasabi ni Senator Gatchalian, as early as now, kahit sa Hulyo pa yung inaasahang trial, ay naghahanda na ang Senado para rito. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Naglabas na ng inisyal na resulta ang Department of Justice sa isinagawa nitong investigasyon sa nangyaring Senate shooting noong Mayo 13 at ang pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa pagkatapos nito. Base sa investigasyon, hindi makatuwiran ang ginawang pagpapaputok ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA at hindi rin under attack ang Senado. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, nandoon ng NBI agents upang isilbi ang ICC arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises. Kabilang naman sa rekomendasyon ng investigating panel ang pag-alam sa pananagutan ng mga tumulong sa pagtakas ni Senator De La Rosa noong May 14 ng madaling araw. Second, to determine whether the NBI and media accounts that sniper shots appeared to have been fired from the 5th floor
of the Senate building towards the identifiable NBI vehicle parked at the GSIS premises was part of the orchestrated plan to facilitate the escape of Senator De La Rosa. Ayaw pumirma ng ilang mga mambabata sa Kamara sa pagsasabatas ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS dahil hindi umano sila sang-ayon sa ilang probisyon nito gaya ng anti-EPAL section. Ito ang dahilan na sinabi ni Senator Erwin Tulfo kung kaya't hindi natuloy ang pagratipika sa naturang panukalang batas na isa sa priority bills ng administrasyon sa isinagawang special session kahapon. May report si Evan Alvarez. Hindi naratipikahan sa special session ng Senado ang pagsasabatas ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS o pag-i-institutionalize ng bigayan ng ayuda sa mga nangangailangan. Sa manifestasyon ni Senator Erwin Tulfo sa plenaryo, itinuro nito ang House of Representatives na dahilan kung bakit naantala ang naturang legislative measure. Sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang probisyon at tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa probisyon na yon ng AICS, ang anti-EPAL section. Ayon sa senador, sa panukalang batas ay mayroong probisyon ng anti-EPAL na siyang nagbabawal sa pagpunta o mismong pagbibigay ng politiko ng financial assistance sa mga payout center. Anya, walang lugar doon ng mga politiko dahil galing naman ang pondo sa Department of Social Welfare and Development at hindi sa bulsa ng mga opisyal ng gobyerno. Ito po yata, Ginong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa mababang kapulungan. Kaya ayaw po nilang pirmahan at kailangan pa daw pag-aralan. So ito na naman po tayo, matetenga po ang batas na ito. Giit pa nito, dapat na sana itong mapirmahan ng lahat ng senador, ngunit tinututulan umano ng mga kongresista. Nagpaalala pa ito na isantabi muna ang pansariling interes at unahin ang kapakanan ng mga nangangailangan ng tulong. Hindi nito pinangalanan kung sino ang tinutukoy niyang hindi pumirma sa bill, ngunit tila may pasaring ang senador sa mga kapwa mambabatas. Kaya doon po sa dalawang mambabatas po natin sa mababang kapulungan, sana po mapag-isipan ho ninyo sa mga darating na araw na hindi po ninyo pera, yan, pamimigay na yan, pera po ng taong bayan, dapat po ang DSWD lamang ang mamigay niyan at hindi kayo ang dapat nagbibigay dyan. Kung yun ang inyong gusto, na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, eh mahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan. Tiniyak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa ito sa mga matatalakay sa Bicameral Conference Committee, lalo na at maganda naman ang layunin nito. Isa ang AICS bill sa priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais na nitong paaksyonan. Isa sa mga rason kung bakit nagpatawag siya ng special session sa Kongreso. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tinutulan ng Kamara ang anti-EPAL provision sa panukalang batas na nag-institutionalize sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ito ang nilinaw ni House Committee on Social Services Chairperson at Davao Oriental City Representative Cheno Almario. Kahapon sa special session sa Senado, isinisi ni Senator Erwin Tulfo ang House contingents sa hindi pagpasa ng legislative measure dahil hindi umano sumang-ayon ang mga ito sa anti-EPAL provision ng legislative measure. Ngunit ayon kay Representative Almario, hindi hinarang ng Kamara ang inclusion ng anti-EPAL provision. Paliwanag ng kongresista, nag-ugat ang antala ng ratification sa panukalang batas sa technical effort para matiyak na eksakto at may patutupad ang mga salita sa probisyon. Ayon kay Congressman Almario, hindi dapat magamit ang AICS at iba pang ayuda ng gobyerno sa personal promotion, endorsement o bentahing pampolitika ng sinumang public official. Hinikayat din ito ang counterpart sa Senado na mag-convene, isa pinalang wording
at isabatas na ang panukala. Sa gitna ng banta ng The Big One at mga sunod-sunod na malalakas na lindol sa bansa, muling sinusubok ng pamahalaan ang kahandaan ng mga ahensya at komunidad sa pamamagitan ng nationwide simultaneous earthquake drill. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, may mga pagbabago ba sa ipinatutupad na protocols ang OCD sa isinasagawang sabayang earthquake drill sa bansa? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bukod dito sa duck, cover and hold, mas malawak ang focus ngayong taon sa pagsubok kung paano agad makakakilos ang mga ahensya ng gobyerno at kung paano magpapatuloy ang pagresponde kahit mapinsala ang mga gusali, transportasyon at mga sistema ng komunikasyon dahil sa isang malakas na lindol. Nagsagawa ang Office of Civil Defense o OCD kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng ikalawang quarter ng 2026 nationwide simultaneous earthquake drill. Pinangunahan ng mga opisyal ang simbolikong pagpindot ng button bilang hudyat sa sabay-sabay na pagsasagawa ng earthquake drill sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama rin sa ahensya na nakiisa sa sabayang earthquake drill ang Philippine National Police o PNP, mga paaralan sa bansa, komunidad at lokal na pamahalaan. Kasunod dito ang paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan o HNCP para sa isang high-intensity earthquake sa Greater Metro Manila area. Layunin ng plano na tiyakin ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng pambansang pamahalaan, mga karatig rehiyon at mga lokal na pamahalaan sakaling tumama ang matagal ng pinaghahandaang The Big One o isang magnitude 7.2 na lindol mula sa paggalaw sa West Valley Fault. Nauna nang nakaranas ang bansa ng 7.8 magnitude na yumanig sa Mindanao, partikular sa Sarangani. Kaya naman nais patibayin ang tuloy-tuloy na kahandaan dito sa Metro Manila. Bukod dito, isinagawa rin ng isang tabletop exercise o simulation ng isang malakas na pagyanig upang subukin kung gaano kahanda ang mga ahensya sa search and rescue, pagtugon sa mga nasugatan at pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektadong lugar. Ayon sa OCD, mahalagang regular na maisagawa ang mga ganitong drill dahil hindi matitiyak kung kailan tatama ang susunod na malakas na lindol, kaya't ang kahandaan ang pinakamahalagang sandata upang makabawas sa posibleng pagkasawi at pinsala. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Manatili kayong nakatutok sa UNTV, magbabalik pa ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Dumating ngayong araw sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang assistant coach na si Sandro Soriano, kaugnay pa rin ng sabpina ng NBI patungkol sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ilang coaching staff at players ang dumating ngayon dyan sa NBI? Magandang tanghali, June. Sa ngayon ay assistant. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Benedict Samson. Iniretiro na ng Ateneo de Davao University ang jersey number 2 ng nasawing student athlete na si Rene Baterbonia. Ipinangalanan din nila ang kanilang high school covered court kay Baterbonia bilang pagkilala sa basketballista. Opisyal itong inanunsyo ng universidad sa huling araw ng public viewing ng kanyang labi noong linggo. Samantala, kagabi ay isinara na ang public viewing sa labi ni Adili alinsunod sa kahilingan ng kanyang pamilya. Naghain si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ng panukalang maglaan ng karagdagang pondo para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Isinusulong ng House Bill No. 9887 na makapaglaan ng 15 billion pesos na halaga bilang supplemental appropriation. Ang pondo ay para sa relief, recovery, rehabilitation
repair and reconstruction sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol. Gaya rin ito ng inihaing panukala ni Senator Kiko Pangilinan sa Senado. We are hoping to add additional 15 billion pesos in order to, again, facilitate the immediate releases of packages, support to others, to sectors that have been victimized or have been affected by the recent quake in Mindanao. And we hope that we can actually identify these possible sources so we can legislate and we can allocate funding dedicated for the rehabilitation of Mindanao, especially those areas that have been affected greatly by the quake. Pinabulaanan ng presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang alegasyong walang inilaang pondo para sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa General Santos City matapos itong yanigin ng magnitude 7.8 na lindol halos 2 linggo na ang nakararaan. Dagdag pa nito, imposibleng walang pondong inilalaan ang pamahalaan sa mga lokalidad na isa sa pinakaapektado ng malakas na lindol. Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala rin pong AIX or MAIF, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Ipa-verify mo muna dapat. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Natuklasan ni Public Works Secretary Vince Dizon na 17% pa lamang ang natatapos sa isang drainage project sa Philippine General Hospital o PGH. Ito ay kahit noong December 2024 pa nagsimula ang proyekto na nagdudulot ng mga pagbaha sa loob at labas ng ospital. May ulat si Asher Cadapan Jr. Nadatna ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nakatenggang drainage project sa loob ng University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH. Ito ay matapos inspeksyonin ng kalihim ang proyekto bunsod ng mga pagbaha na nararanasan sa loob at labas ng gusali ng PGH. Paliwanag ni Secretary Dizon, nakaaapekto ang mga pagbaha sa dami ng mga pumupuntang tao sa PGH, pangunahin na ang mga kawani at pasyente ng ospital. Kaya nang makaharap ang kontraktor, hindi napigilan ng opisyal na pagsabihan ito dahil sa kapabayaan sa pagpapatupad ng proyekto. You know, our people don't deserve this. Sabi nga ni Pangulo, our people deserve better than this. Hospital to, PGH to. Kaya sinasabihan ko yung pagkatista, sabi ko, nakikita mo ba yung mga tao dito? Hindi ka ba, wala ka man yung malasakit? Yung delay na kinokos mo, yung hirap na kinokos mo dito sa mga pasyente dito. Lalo pang nadismaya si Dizon nang matuklasan niyang December 2024 pa sinimula ng proyekto, ngunit 17% pa lang ang natatapos dito. Ang ka-joint venture pa ganyan, ngayon ko lang nalaman, yung kapatid ni Salco. Yung FSCO Company. No, so, very, 17% pa lang ang nagagawa. Binigyan diin ng DPWH Secretary na mahalaga na matapos agad ang proyekto dahil nagsisimula na ang mga pag-ulan habang libu-libong pasyente ang umaasa sa serbisyo ng PGH araw-araw. Bunsod nito, binigyan ni Dizon ng contractor ng palugid para tapusin ang proyekto hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Kung hindi ito matatapos ay ipakakansilan niya ang kontrata at sasampahan pa ng kaso sa anumang pananagutan dahil sa pagpapabaya sa proyekto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan natin ang ulat ni Benedict Samson kaugnay ng pagpunta ng Ateneo Assistant Coach sa NBI. Yes, Benedict, go ahead. Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay isang assistant coach pa lang ang dumating dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Mag-alas 10 kaninang umaga nang dumating sa NBI Homicide Division ang assistant coach na si Sandro Soriano. Kasama nito ang kanyang legal counsel at tumanggi na rin itong magbigay ng pahayag sa tanong ng media.
Mula nitong Martes hanggang kahapon ay may 12 student-athlete na ang tumugon sa sabina ng NBI. Sumipot na rin noong Martes ang dating team manager na si Christopher Epoch Quimpo. Hindi naman ito nakuhanan ng pahayag ng media matapos itong dumaan sa ibang exit sa opisina ng NBI. Hanggang bukas na lang ang itinakdang schedule ng NBI para tumugon sa kanilang sabina sina dating head coach Thomas Anthony Baldwin at ang mga assistant coach na sina Reynaldo Jacinto Jr. at Dean Castaño. Samantala, mangangailangan pa ng karagdagang panahon ang National Bureau of Investigation para makumpleto ang kabuuan ng proseso ng kanilang investigasyon sa pagkamatay ng 2 Ateneo de Manila University student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sa Biyernes pa lang matapos ang kanilang pagtatanong sa mga ipinasapina nilang basketball player at coaching staff ng Ateneo de Manila University na kasama sa nasabing team building sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Bukas din ang inaasahang pagdalo ng personal sa tanggapan ng NBI ni Coach Thomas Anthony Baldwin. Samantala, Angkor, hindi naman nila makakaapekto sa kanilang investigasyon ang ginawang resignation ni Coach Tab sa Ateneo basketball team. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Wala na ang floating structure na inilagay ng China sa Baho de Masinloc batay sa kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard. Ayon sa China, natapos na ang kanilang isinagawang scientific research kaya inalis na ang naturang istruktura. Dahil dito, hinimok ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang Chinese Embassy na ibahagi ang resulta ng naturang research. May report si Ryan Lacanlale. Inamin ng Chinese Embassy na sa China ang tinatawag na floating structure na inilagay sa may Baho de Masinloc. Isa itong pansamantalang scientific research facility na itinayo ng South China Sea Institute of Oceanology ng Chinese Academy of Sciences. Ayon sa Chinese Embassy, ginamit ang pasilidad bilang floating sampling at experimental platform upang pag-aralan ang ecosystem sa tinatawag nilang Wangyang Dao o ang Baho de Masinloc at makatulong sa pangangalaga nito. Sinabi rin nilang matagumpay nang natapos ang naturang scientific research mission. Ayon naman kay Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea, ito ang unang pagkakataong inamin mismo ng Chinese Embassy na sa kanila ang floating platform. For the first time, they have admitted the fact that that floating platform is operated by a Chinese Research Institute, and what they're doing in Baho de Masinloc is marine scientific research. Now, of course, atin namang kinukundina dahil it is only the Philippines who has the legal rights to conduct MSR sa Baho de Masinloc. Dahil dito, hinamon ng opisyal ang China na ilabas ang resulta ng umano'y isinagawa nilang pag-aaral sa nasabing bahura. And kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese Embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Baho de Masinloc. Kahapon sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG at BFAR, nakumpirma nila na tuluyan ng inalis ang floating platform mahigit 3 linggo simula ng unang itong ma-monitor sa Baho de Masinloc. Gayunman, nananatili pa rin umano sa lugar ang isang research vessel, communication antenna at ilang boya na dati nang naidokumento ng mga otoridad. And we confirmed na yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Baho de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yon for so many days already, wala na rin sa Baho de Masinloc. Ang natitira na lang doon is yung kulay gray na service boat na nag-alongside sa Chinese research vessel last Monday. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na tanging Pilipinas lamang ang may legal na karapatang magsagawa ng marine scientific research sa Baho de Masinloc na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at ang anumang pag-aaral na ginagawa ng China nang walang pahintulot sa Pilipinas ay iligal. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring makahiram ng hanggang 10,000 piso ang mga kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig Fund na apektado ng gyera sa gitnang silangan. Ayon sa Pag-ibig Fund, ito ay sa ilalim ng Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan Program. Layunin nitong magbigay ng mabilis at abot-kayang tulong pinansyal sa mababang interes. Ayon kay Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, simple at madaling ma-access ang safe loan at madaling maikikredit sa Pag-ibig Loyalty Card. Mababa rin ang interest rate nito na 5.95% kada taon, may flexible payment terms at 3 buwang palugit bago ang unang bayad. Naghain ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman ang mga complainant kaugnay ng paglipat sa pondo ng PhilHealth noong panahon ni Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto. Ang detalye ay hatid ni Dante Amento live. Dante, anong partikular na grounds ang ibinigay nila para baligtarin ng Ombudsman ang dismissal ng kanilang reklamo? Magandang tanghali, June. Mayroong mga iba't ibang mga magkasunod na mga pangyayari na kanilang idinitalye kung paano daw nakinabang itong distrito partikular ni dating congressman na naging finance secretary at ngayon ay executive secretary Ralph Recto. Muling dumulog kanina sa Office of the Ombudsman ang grupo ng mga doktor at abogado. Ito ay upang iapila ang desisyon ng Ombudsman na pag-dismiss sa kasong technical malversation, plunder, graft at grave misconduct laban kay dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma Jr. Ayon sa mga complainant, dapat na managot sina Recto at Ledesma kaugnay ng paglipat ng mahigit 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Sa kanilang motion for reconsideration, idinitalya ng mga complainant kung paano nakinabang ang distrito ni Recto sa paglipat ng pondo. Binigyang diin ng mga complainant na noong November 2023 sa bicameral conference may ipinasok na special provision sa national budget na pinahihintulutan ang paglilipat ng pondo. Noon anya ay Deputy Speaker pa si Recto at miyembro ng bicameral conference. Pagkatapos nito ay itinalaga siyang Finance Secretary noong January 2024. Pagkatapos ng insertion, tumaas ang pondo para sa DPWH projects sa distrito ni Recto mula unprogrammed appropriations mula 50 million pesos hanggang noong 2023 hanggang 3.6 billion pesos noong 2024 o pagtaas umano ng 7,100%. Ang pondo na abot sa 1.97 billion pesos para sa 33 projects ay napunta umano sa construction firms na nag-uugnay kay CWS Party List Representative Edwin Garjola na nagkampanya kay Recto at ng kanyang pamilya noong 2025 elections. Kasama din anya ang mambabata sa inirekomenda na kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil sa koneksyon nito sa mga DPWH contractor. John, ang sinasabi nga nitong mga complainant kanina na binubuo ng mga abogado, mga doktor na dapat muling pag-aralan, tingnan ng Office of the Ombudsman itong kanilang panibago ngayong argument. Kumbaga parang sinasabi nila dito dapat ma-connect, ma-appreciate ng Ombudsman yung mga pag-connect ng mga dots kung saan congressman noon si dating Congressman Recto na ngayon ay ES na, kung papaano napunta yung malaking bulto ng pera doon sa kanyang distrito nga na nagmula pa raw yan ng 50 million lang pero umabot ng 3.6 billion nung nakaraang 2024. Yan man ang ating update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 24 na bus ng North Genesis Bus Line matapos ang aksidenteng ikinasuwi ng isang konduktor at ikinasugat ng 6 na pasahero sa Marcos Highway sa Baguio City. Alamin natin sa balitang yan ni Grace Doctolero live.
Grace, gaano katagal ang ipinataw na suspension dyan sa mga bus? Yes, Ella, 30 araw na ang ipinataw na suspension ng LTFRB sa 24 na bus ng North Genesis habang tuloy ang investigasyon. Inatasan din ang kumpanya na ipa-drug test ang mga driver nito at ipa-inspeksyon ang mga sinuspending unit. Bumangga ang bus sa isang kaparadang truck sa kilometer 6 ng Marcos Highway noong madaling araw ng Hunyo 16 habang papasok ito sa Baguio City. Dahil sa lakas ng impact, naipit at nasawi ang konduktor ng bus habang 6 na pasahero ang nasugatan. Iniutos din ng LTFRB ang pagpapasa ilalim sa drug test ng lahat ng driver ng kumpanya at ang pagsasagawa ng roadworthiness inspection sa mga sinuspending unit. Pinagpapaliwanag din ng North Genesis kung bakit hindi ito dapat mapatawan ng parusa kaugnay ng umano'y pagkuha ng reckless driver. Upang matiyak ang pagsunod sa suspension order, inutusan din ang kumpanya na isuko ang mga plaka ng mga sinuspending bus. Samantala, pinamamadali ng LTFRB ang pagproseso ng mga insurance claims para sa pamilya ng nasawing konduktor at sa mga nasugatang pasahero. Ella, nananawagan din ang LTFRB sa mga operator at driver ng mga pampasaherong sasakyan na paigtingin ang pag-iingat sa kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Kailangan na ngayong mag-imbak ng tubig sa Bustos Dam ang National Irrigation Administration o NIA Region 3 matapos bumaba sa 14 meters ang level ng tubig dahil sa epekto ng tagtuyot. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang inaasahan na magiging sitwasyon pagpasok ng cropping season o panahon ng taniman sa susunod na buwan? Magandang tanghali, June. Ayon sa NIA Region 3, nakahanda naman na ang NIA Region 3 sa pagsisimula ng cropping season sa susunod na buwan at patuloy rin ang kanilang ginagawang pagmomonitor sa mga diversion ng dam upang matiyak ang kahandaan at sapat na supply ng tubig para sa mga magsasaka sa darating na taniman. Patuloy na bumabagsak ngayon ang level ng tubig sa Bustos Dam sa Bulacan. As of 6 a.m. ngayong araw, nasa 14.96 meters na lang ang water level nito, mababa ng halos 3 metro kumpara sa normal water level na 17 meters. Kapansin-pansin din na lumitaw na ang lupa sa mga paligid ng dam at mababaw na rin ang tubig. Paliwanag ni Engineer Christian Manalo, Regional Director ng NIA Region 3, isang nakakapekto sa mababang level ng tubig ay dahil sa panahon ng tagtuyot. Sinabayan pa ito ng pansamantalang pinatigil ang supply ng tubig ng Angat Dam dahil nakararanas din ng pagbaba ng level ng tubig. Sa ngayon, umaasa lang ang NIA sa upstream at local flow sa Bayabas at Matiktik River. Dito sa upstream kasi marami tayong tributary river. Yun na yung mga local flow natin na sinasabi. Andyan yung Bayabas, andyan yung Matiktik, marami pa. Andyan yung Ipo, marami pa yung mga river na nagko-contribute bababa dito sa Bustos Dam natin. Yung Bustos Dam natin, kung ano lang yung tubig na dumating sa taas, idadaan lang ito doon sa Bustos Dam natin. Sa ngayon, kahit may pag-ulan, nararanasan at sa ngayon kahit may pag-ulan na naranasan at mga local flow ang mga nabanggit na ilog, hindi naman ito nakasasapat para tumaas ang level ng tubig sa Bustos Dam. Samantala, inaasahan naman na makatulong sa pagtaas ng tubig ang bagong gawang 4 na copper damming na magsisilbing pangharang para makapag-imbak ang NIA ng tubig sa Bustos Dam. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, June. At Nestor Torres.
Opisyal na nilagdaan ni United States President Donald Trump ang US-Iran Memorandum of Understanding sa Versailles, France. Ayon sa White House, ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang paglagda ay naganap sa gitna ng pandaigdigang atensyon sa mga usaping pangkapayapaan at seguridad sa West Asia. Inaasahan na magbubukas ito ng mas malawak na oportunidad para sa kalakalan at kaligtasan ng mga ruta sa dagat, kabilang ang Strait of Hormuz. Sinaksihan ni French President Emmanuel Macron ang makasaysayang paglagda sa MOU. Pinasalamatan ni United States President Donald Trump sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin sa kanilang pagiging neutral sa US-Iran crisis. Ayon kay Trump, mas pinili ng dalawang lider ang manatili sa gitna sa halip na gawing mas mahirap ang sitwasyon para sa Amerika at Iran. Idinitalye pa ng Pangulo na nagkaroon siya ng mahabang pag-uusap kay Xi Jinping hinggil sa mga armas na kayang magpabagsak ng eroplano. Anya, hiniling niyang huwag ibenta o ibigay ang mga ito sa Iran at sa maraming pagkakataon ay napagbigyan siya sa kanyang hiling. I want to thank China, President Xi. I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us, and I want to say it. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Nagsagawa ng Joint Training Japan Coast Guard o JCG kasama ang Mobile Rescue Crew ng Sendai Air Base nito Miyerkules, June 17. Kakaiba ang naging simula sa pagsasanay kung saan isang 100-meter dolphin race o fin swimming race ang isinagawa para magtagisa ng galing at ipakita ang pride ng crew ng patrol vessel Shimokita Diver at ang Mobile Rescue Crew mula Sendai Air Base. Ang aktibidad ay bahagi ng mas malawak na pagsasanay para sa koordinasyon at pagiging handa sa rescue operations na layong palakasin ang ugnayan ng Japan Coast Guard at Air Base personnel. Dagdag ng JCG, patuloy ang ganitong mga pagsasanay upang matiyak ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga emergency sa dagat at himpapabuwid. Sa pagpapatuloy ng humihigpit na laban sa UNTV Volleyball League Season 4, muling marangkada sa volleyball court ang PhilHealth Health Insurers matapos ang naging setback noong nakaraang game. Samantala, isang straight set win naman ang ipinamalas ng BFE Lady Firefighters matapos walisin ang Comelec sa score na 3-0. Narito ang report ni Mia Alonzo. Lalong umiinit ang karera para sa finals. Desidido ang bawat koponan na bakuran ang kanilang pwesto para sa kampyonato. Sa unang game, agad na ipinakita ng BFE Lady Firefighters ang kanilang matinding opensiba at kakayahang tapusin ang mahalagang rally para sa mga crucial set. Habang ang Comelec Suffragettes naman ay kilala na sa matatag nitong depensa. Maayos na makikipagpalitan ng bola na nagmarka na rin bilang isa sa malalakas na koponan. Gayunman, nanatili ang composure ng BFP at ang kanilang kumpiyansa na maipanalo ang bawat laban kontra Comelec. Hindi naman nabigo ang BFP at tagumpay na nakuha ang unang set ng laro sa score na 25-20. Malaki ang bigat ng panalong ito para sa Lady Firefighters dahil bago pa man ng laban, bitbit nila ang misyong makabalik sa finals at makabawi matapos mabigo sa kampyonatong hinahabol nila noong nakaraang taon. Kaya naman sa ikalawang set, kita na ang pagkontrol ng koponan sa laro at hindi na binitawan ang kanilang momentum.
Dahil sa kanilang baong dedikasyon, mabilis na tinapos ng Lady Firefighters ang second set sa score na 25-14. Isang set na lamang para sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng BFP sa finals. Pero nagpapakita ng resistance ang COMELEC upang humabol at magpumilit na makadikit sa scoring. Ngunit kalkulado na ng BFP ang mga rally at hindi na napigilan ng mga ito na walisin ng COMELEC at tuldukan ng laban sa score na 25-23 na siyang bubuo sa isang malinis na 3 sets win. Itinanghal namang best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 15 attacks, 2 blocks at 1 service ace na nagresulta ng 18 puntos. Walang takot namang hinarap ng PhilHealth Health Insurers ang defending champion na PNP Lady Patrollers na naghatid sa kanilang laban sa intense na bakbakan sa second game. Desidido ang Lady Patrollers na muling makabawi matapos ang kanilang setback noong nakaraang game laban sa BFP Lady Firefighters. Kaya naman sa unang set agad na umarangkada sa unang bahagi ng laro ang PNP na siyang bumutas sa depensa ng PhilHealth Health Insurers. Nakuha nila ang panalo sa first set sa score at 25-20. Pero buo rin ang loob ng PhilHealth na muling makabalik sa kanilang standing matapos ding mabigo sa kanilang nakaraang match. Mas pinatibay ng PhilHealth ang kanilang mga atake at depensa at mabilis na nakuha ang second set sa score at 25-11. Tila nakita na ng PhilHealth ang kanilang diskarte at nagpatuloy ang kanilang momentum sa game, bagamat tuloy-tuloy rin ang pagdikit ng PNP sa scoring. Hindi na napigilan pa ang pag-abante ng health insurers at agad na sinundan ng naunang panalo sa score 25-20 para sa ikatlong set. Hindi naman sumuko ang PNP at muling tinabla ang puntos na siyang nagtulak sa kanilang laban sa deciding set matapos manalo sa ika-4 na yugto ng laban sa score 25-17. Isang mainit at makapigil hiningang bakbakan ang ipinakita ng dalawang koponan kung saan bawat rally ay puno ng agawan ng momentum, matitinding depensa at walang handang sumuko hanggang sa maipanalo ang game. Pero sa huli, ipinakita ng PhilHealth ang kanilang lakas at tuluyan ng sinelyuhan ang match sa score 16-14 na siyang muling pag-abante ng health insurers ngayong Season 4. Itinanghal namang best player of the game si Cristina Rondina mula sa kanyang 17 attacks at 1 service ace na nagresulta ng 18 puntos. Habang papalapit ang dulo ng semifinals, lalong tumitindi ang agawan sa mga pwesto. Sa kasalukuyan, nangunguna sa team standing ang BFP Lady Firefighters matapos manatiling walang talo sa record na 2-0. Samantala, magkadikit naman ang COMELEC Suffragettes at PhilHealth Health Insurers sa record points na 1-1. At ang defending champion na PNP Lady Patrollers nakasandig na sa pader sa 0-2 record. Kaya naman abangan sa June 24 ang huling bahagi ng pagtatapat sa semifinal round. Dito magkakaalaman na kung sino ang papalaring makausad sa championship. Sa first game maghaharap ang PNP Lady Patrollers kontra COMELEC Suffragettes sa ganap na alas 12 ng tanghali. Nasusundan ng kaabang-abang na pagtatapat ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers ng alas 2 ng hapon. Tutukan ang tumitinding paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng awit 32 at 8 na nagsasabi, Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.